تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, unang-una ho, tayo po ay nagpapasalamat sa dakilang lumikha sa mga biyaya na kanyang pong pinagkakaloob sa atin. Alang-lala ngayon, sabihin po natin na maaari na mayroon tayong mga ginagawa, pero dahil sa ating hangarin na makamit ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala at madagdagan ang ating pong kaalaman sa pananampalatayang Islam, kaya nandito po tayo ngayon. So ating pong iniling sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging palagyan na tayo ay nakakabigay ng oras para sa kanyang landas po, lalong-lalo na ang pag-aaral po sa pananampalatayang Islam. Siyempre, maging tayo bagong yakap ng Islam o matagal yumakap ng Islam, ay ano pa rin, kailangan pa rin na magpapatuloy tayo sa paghahanap ng kaalaman. Pero sa mga baguhan, priority po sa kanila na matutunan po nila muna ang mga pamamaraan ng pagdarasal, mga binibigkas sa pagdarasal, kasi ito yung sinasabi po natin na araw-araw na ginagawa po natin. At hindi lang isang bisis sa isang araw, kundi 5 bisis po sa maghapon. Kaya kailangan po matutunan natin ng mabilis ang pagdadarasal po. Kasi ang schedule po sa Huwebes ngayon ay espesyal po para sa mga hindi pa marunong magdarasal o hindi pa nila kabisado yung mga binibigkas sa pagdarasal. Pero kung mayroon pong umaati na marunong na magdarasal, welcome po sila. Hindi natin po sila pipigilan, hadlangan, para naman magkaroon sila ng gantimpala. Pero ang pinaka-special po natin ay yung hindi pa nila naisaulo, nakabisado ang mga binibigkas sa pagdarasal. Kaya actual po, kumbaga pinibigyan natin ng pagkakataon yung mga kapatid natin na sila mismong magbasa para po marinig natin kung tama ba ang kanilang pagbibigkas o hindi. Opo, kasi siyempre ang pagdarasal ay ito ay hindi po pwedeng singitan ng ibang lingwahe, liban sa Arabic po lamang. Kung meron tayong isisingit na hindi po Arabic, hindi po pwede gawin at hindi po pinahintulutan sa Islam. Dahil ang pagdarasal, ito ay uniform, buong mundo, lahat ng mga nagdadarasal ay wala silang babanggitin, bibigkasin sa loob ng pagdadarasal maliban lamang sa Arabic. Kaya kahit ano pong tribo, kahit ano pong lahi, kahit ano pong lingwahe yan na Muslim. Kaya tama po yung sinasabi na kapag nag-Muslim tayo, ay mapipilitan tayo matuto magbanggit at magbigkas ng Arabic. Siyempre, sa pagdarasal puro Arabic ang binabanggit, di ba po? Okay, ngayon po dahil ang ating oras po ay maikli, 45 minutes, at para po lahat po tayo kumbaga mabigyan ng pagkakataon para makapagbasa. Tiningnan ko po itong nakaraan po natin na pag-aaral. Bali, may bago po sa atin, no? Si Rina. Siya yung parang ngayon lang po nakatin dito sa Huwebes, no? Si Sister Rina. Si Sister Rina po. Okay. Ngayon lang po kayo nakati, no? Si Sister Rina? Siguro baka busy. Yes po. Opo, ngayon po. No? So, bali, di pa kayo marunong na magdarasal o marunong na tayo? Hindi pa? Hindi po. Okay. Okay, si Rosemary, nakaraan nandito rin si Rosemary. Okay. Bali, nakaraan po ating pong kumbaga nabasa o di kaya nasubukan po natin basahin. Una yung Iftitahus Salah. Ito po siya. Yan po kaming binasa nakaraan.
Ito yung itatanong natin kung naisaulo o hindi pa naisaulo. Okay? Pangalawa, Nice. na binasa po natin ay itong Suratul Fatiha, yung Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, hanggang sa dulo. At pangatlong binasa natin ay ang Suratul Ikhlas. Opo. Yung Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay. Ngayon po, tatlo po ang pinakaano natin, no? Hindi pa tayo lumipat sa ibang mga binibigkas o binabanggit po sa pagdadarasal. Okay. Bago po tayo magpatuloy sa susunod na mga bibigkasin sa pagdarasal, mari ko po marinig kung mayroon pong nakasaulo sa tatlong ating assignment na isa sa ulo po. Nasabi ko po na assignment natin yan. Mayroon pa ba sa inyo na nakasaulo sa tatlong isa sa ulo po natin? Iftitahus Salah, ang Suratul Fatiha. Memorize ko na po yung Iftitahus Salah po. Okay, Iftitahus Salah. Tapos yung pangalawa po sa kalahati po. Okay, ngayon, kung ano yung naisaulo natin, pwede natin pakinggan na. Teka muna, kasi hindi natin pwedeng makita para okay. Sino po yung Memorize po. Zoya po. Okay, si Zuya. Zuya, okay. Wala po kayong binabasa dyan, ha? Wala po. Sige, sige. Basahin niyo po. Isaulo niyo muna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilallah ghairuk a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masyaallah. Wala ilaha ghairuk po. So, kunti lang po, no? Kumbaga hindi na pronounce. Di bali po kasi siyempre alam po natin dahil baguhan po tayo, siyempre normal na mayroon talagang hindi po mababanggit ng mayos o di kaya hindi natin mapupronounce ng mayos. Okay. At least po naisaulo natin at ipagpatuloy pa rin natin yan na lagi binabanggit para hindi makalimutan. At siyempre yung tamang pagbigkas, siguro naman yung mga video natin na na-post ay nagbabanggit tayo doon, pwede natin ulitin, pakinggan kung paano binibigkas para po nakakakuha po tayo ng idea. Okay, bali si Zulia po ng Iftitahus Salah. Sino pang kasunod na nakasaulo ng Iftitahus Salah? Sino po sa atin? Okay. So ang ibig sabihin po, wala pang nakasaulo sa ating ibinigay na assignment. Ako po, Ustad. Try ko po. Si Juan, si Malak, di ba? Opo. Okay. Ano pong naisaulo natin? Yung kanina binanggit din niya, no? Opo, pareho lang po. Sige po. Basta walang binabanggit dyan na binabasa dyan. Sige po. Makinig kami. Okay. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha gairuk a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Masyaallah. Okay, jazakallah khair. Balik, ang tinutukoy ito na Iftitahus Salah, yung lang po, yung Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. So ito po lamang ang tinutukoy na po. Pero yung kasunod na a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yun ay pangalawang babanggitin. Opo, tapos yung suratul Bismillahirrahmanirrahim, tapos yung suratul Fatiha. Okay. Ngayon po, nakakadalaw na tayo, si Zui at saka si Malak, na kahit papano po, alhamdulillah, pero huwag tayo uminto kasi naisaulo natin yan, ulit-ulitin natin yan hanggang mabilis po ang ating pagbibigas po, inshallah. Okay. Next po,
Baka meron si Rosemary at sino pa na sa ulo niya yung una sa iftitahus salah. Pero kung halimbawa kaya po natin isaulo yung sabi ko Suratul Fatiha at saka yung Suratul Ikhlas, okay po, mas maganda rin po yung kung lahat natin may saulo. Pero ang pinakamababa ay ang iftitahus salah. At least naisaulo natin para sa susunod mayroon tayong i-rest na naman, halimbawa Suratul Fatiha. Okay. So ngayon dalawa po lamang sila, no, si Zuya at saka si Malak na nakasaulo ng iftitahus salah. Yung subhanakallahumma bihamdik wa tabarasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. So isinasama nila yung a'udhu billahi minasyaitonir rajim, wala pong problema. Tapos may kasunod doon, bismillahirrahmanirrahim at saka yung suratul Fatiha, yung alhamdulillahi rabbil alamin, yun ang tinutukoy po. Okay. Dahil po wala pong magsasaulo ngayon, balik aral po tayo dahil may bago po tayo si Rina. Opo, si Rina. Dadaanan natin mabilis tapos saka na lang tayo magpapatuloy sa ano ang susunod na bibigkasin natin, babanggitin natin pagkatapos ng Suratul Ikhlas. Si Rina po, si Rina. Si Rosemary, ano rin, sa nakaraan hindi rin nakapagbasa. Opo, kasi sa trabaho po siya, no? Pag mayroon tayong trabaho at hindi tayo pwedeng ano po magbigkas o magbanggit, okay na po, at least nandyan na po kayo, okay? Ngayon po si Sister Rina at saka si Rosemary, dahil hindi po sila ulitin natin po, inshallah. At nakikita niyo sa screen po natin ang mga binibigkas at pamamaraan sa pagdarasal. Okay, ang unang gagawin po natin ay ang niya. Ang niya, ito po hindi binibigkas ng dila. Opo, sa isip lamang yan. Niya, ibig sabihin yung maglalayon po tayo. Maglalayon po tayo na tayo magdadarasal ng ano yung pagdarasal na dadarasal natin. Halimbawa, Salatul Maghrib, o di kaya Salatul Isha, o di kaya Salatul Fajr, ipin yan yung pagdarasal. Tapos ilang rakaa, di ba? Tapos nakaharap tayo sa kibla. Opo, yun ang ibig sabihin ng niya. Pag nakapaglayunin tayo po, nakaharap tayo sa kibla, tulad ng background natin po, nasa halimbawa sa Kaaba, babanggitin natin yung Allahu Akbar, magtatas tayo ng kamay, katulad ng nakita natin sa, sa larawan. Pwede rin na itapat natin dito sa balikat, yan. Or pwede rin itapat natin sa tainga po yan. Wala pong problema yan sa tainga, yan. Lahat po yan tama, okay. Tapos saka na lang babanggitin po yung, pagkatapos bagitin yung Allahu Akbar, isasabay natin po yun. Saka na lang po tayo magbabanggit ng iftitahus salah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Yan ang iftitahus salah. Tapos idudugtong natin yung a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Okay? Ito yung una. Okay. Pakinggan natin si Rina para marinig natin kung paano nabigkasin. Para sa susunod, kung may isa sa ulo niya, pwede natin pakinggan kapag may isa ulo niya. O sige po, si Sister Rina. Pakibasa po yan. Okay po. So, iftitahus salah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuk. Masyaallah. Wala ilaha ghairuk. Kabisado niyo ba yan o hindi pa? Hindi pa po ngayon. Okay. Okay, di bale po. Bali sa susunod, yan ang priority na isa sa ulo niyo po, ha? Ulitin natin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Yan ang iftitahus salah. Yan ang, kumbaga, tinutukoy kapag may nagtanong, ano bang iftitahus salah? Yan, basahin mo yan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Isinasama po natin ng sa baba, yung blue, ito, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Dahil yan ang susunod na babanggitin natin kapag nabanggit natin ang iftitahus salah. Opo, yun ang kasunod. Kaya hindi po pwedeng hindi natin yan banggitin po. Okay? Ngayon po, lilipat po tayo sa
Suratul Fatiha. Mabilis po ito kasi dahil ito ay napag-aral namin nakaraan. Kaso lang, katulad pa rin ng banggit natin, ito ay para lamang sa inyo na mga hindi pa naisaulo lahat ang mga binibigkas sa pagdarasal. Kung tutusin po, madali po yung mga kilos. Alam mo, yung pagtayo, pagyukod, pagpatirapat, yukod, mga madali po yan, yung mga kilos. Opo, ang medyo mahirap po ang pagsasaulo po. Okay, pagsasaulo. Okay. Kaya dito po tayo pumupokus. Kaya binibigyan po kayo ng pagkakataon magbasa kasi para itutuwid natin kung tama ba o mali para sa pagsasaulo at least na koreksyonan po tayo sa ating pagbabanggit o pagbabasa, so isasaulo natin doon sa tama po, di ba? Yun ang ano doon. Okay. At tapos sala. Okay. Babasahin ko muna. Welcome kasi mayroon tayong bago na hindi ko sigurado kung nakalabas na. Mayroon kanina pumasok. Okay. Pakinggan mo rin kasi siyempre si Rosemary siguro may ano po kaya hindi siya pagbasa po. Ito yung tinatawag na Suratul Fatiha. Suratul Fatiha. Okay. Pagbabasahin natin po yan, siyempre dito po tayo magsisimula sa Bismillahirrahmanirrahim. Tapos itong Alhamdulillah na naman. Yung Suratul Fatiha po dyan, mula Bismillah hanggang sa Waladhalin. Okay. Ito po ang tamang pagbigas. Bismillahirrahmanirrahim. Yung mga double letter na parehas, ang ibig sabihin po yan ay prolong. Ibig sabihin, pahabayin po yan. Halimbawa, 1 segundo, 2 segundo, walang po problema. Halimbawa, Bismillahirrahmanirrahim. So, ibig sabihin, pag 2 litra, ay pahabayin doon po. Medyo pahabayin, 1 segundo, 2 segundo. Okay? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yan, medyo mahirap ito sa mga bagong yakap ng Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, bismillah si Reyna po, pagibasa po. Okay po. Basa. Bismillah. Okay po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Okay. So si Reyna, medyo hindi po nahirapan sa pagbabasa ng Arabic. Opo. Ibig sabihin, madali po siya matututo inshallah at madali na yan maisasaulo po yan. Okay. Basta wag po tayong magsawa, uminto sa paulit-ulit na binabasa po yan, binibigkas yan. Dahil sa palagyang paulit-ulit po yan, kusang po yan na maisasaulo natin. Katulad po ng sinabi ko po sa inyo na kahit
sa 40 minutes, pwede natin yan may saulo ng magandang pagsasaulo. Hindi natin naman yan isasaulo kagad, kundi uulit-ulitin yan. Halimbawa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulitin mo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulitin mo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subukan mo. Yung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 30 times po yan. Alhamdulillah. Hindi po abot ng 30 times, maisasaulo mo yan kagad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ganun din, Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Ulitin mo yan mga 30 times. Hindi pa abot ng 30 times, maisasaulo mo yan. So kapag naisaulo mo lahat yan, ulitin mo na pangkalahatan. Hindi mo puputulin. Halimbawa, magsisimula ka sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Isang bisis, di ba? Ulitin mo. Hanggang sa dulo, ulitin mo. Pero dahil nabanggit mo yan sa 30 times sa una, ngayon na naman, buo lahat, 10 times. Alhamdulillah, Rabbil Ar-Rahman. Inshallah po, sa tulong ni Allah, sa awa ni Allah, sa oras na yan, maisaulo natin. Pero ilang araw na, di ba? 6 na araw na. So bakit hindi po natin naisaulo? Dahil po hindi tayo nakakapagbigay ng oras. Hindi po tayo nakakapokus. Kaya po magtatagal talaga. Diba? Kaya sabi ko sa mga interesado po, makuha nila kagad. Basta sundin po nila kung ano yung tama po. Okay. Ngayon, magpapatuloy tayo sa Suratul Ikhlas. Kasunod na babanggitin. Kasi abang po yun nakatayo tayo. Ayan, nakita niyo yung babae. Abang nakatayo tayo, magbabangit tayo ng maikling sura. Ito ang Suratul Ikhlas. Ang title po yan ay Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Opo, ito ay para kay Reyna. Si Rosemary hindi pa rin nakabasa hanggang ngayon kasi siyempre siguro busy po kasi hindi siya nagsasalita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Basta huwag kalimutan, ang letter na dubli ay pahabain po doon. Pahabain, huwag pabilis. Halimbawa, Qul huwallahu ahad. Diba? Kasi siyempre itong dubli dito. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay po, pakibasa po si Reyna. Si Irina po, pakibasa po. Baka busy yata si Reyna. Okay. Baka busy po, no? Nasaan po si Reyna? Okay. Si Reyna. Reyna. Okay, mamaya po balikan natin si Reyna kasi ano po, busy. Okay, ngayon, magpapatuloy po tayo si Sister Rosemary. Ano kaya, pwede magbasa siya o hindi pa? Okay. Kasi ngayon, ang ginagawa ko, kung sino nakapagbasa, nakalista po, nakabasa po siya. Anong binasa niya? Ito po. Tapos yung naglalagay tayo ng points para malaman natin kung nakuha niya ng mayos o hindi pa. Tapos, kapag may nakasaulo, ililista natin dito na ito si Pula nakasaulo ng ganito. Hanggang sa makumpleto lahat po tayo pagbasa at makasaulo po, inshallah. Kasi ito ay special po para lamang sa inyo para matuto kayo kaagad sa pagdarasal. Ito po parang balik-aral dito kasi meron tayong mga video na naipost at hindi lang tayo kundi napakaraming mga scholar na nagpost ng pamamaraan ng pagdarasal. Ibig sabihin hindi tayo mahirapan po. Nasa sa atin po yan. Si Rina, may client po ako pero makinig lang. Okay. Wala pang problema. Sa next na lang po pag wala tayong kliyente. Okay? Client. Okay. So hanggang ano ka lang. Nabasa mo yung nabasa yung iftitah ko sala at saka nabasa yung suratul Fatiha.
Sa next po, kung nakikinig po kayo, bigyan mo ng focus na magsaulu ka ng iftitahus salah. Kung kaya mo, Suratul Fatiha, isama mo yan. Opo. Para po dalawa ang isa sa ulo nyo. Ulit-ulitin po para okay. Ngayon, bilang pagpapatili po ngayon, ano po ba ang kasunod na babasahin pagkatapos ng basahin ng Suratul Ikhlas? Okay. Yan ay abang nakatayo po tayo. Di ba? Nabasa po natin yung iftitahus salah, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanggang sa dulo nabasa natin. Tapos Suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pag nabasa po natin yan, saka na lang po tayo magyuyukod. Yan ang pagyukod. Okay. Sa pagyuyukod po, kailangan ang likod po natin, naka-straight po yan yung likod. Tingnan niyo po itong sa screen po na naka-straight ang likod po natin yan. Sabi nga nila, kung may itlog po na ilalagay mo sa sa ibabaw, ibig sabihin, hindi yan didiretso at hindi atras. Ibig sabihin, dahil patag po yung sa likod natin. Ibig sabihin, sigurado na naka-straight po ang ating likod. Opo. Tapos, hawakan natin itong dalawang kamay natin sa ating tuhod po. Yan, sa tuhod. Yan, nakikita niyo yung babae na nakahawak po sa kanyang tuhod. Tapos, saka na lang ito babanggitin yung Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. 3 bisis po yan. Ito yung mga madali. Isa ulo kasi siyempre mababa, di ba? Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Hindi ko po muna yan itatanong sa inyo kasi napakahaba, ikli po yan. Kaya doon tayo muna sa mga mahaba para po siyempre, pag nasa ulo mo yung mahaba, ibig sabihin, mas madali ang mga maikli po. Okay. Habang nakayukod po tayo, babangitin natin Subhana Rabbil Azim 3 beses. Pagkatapos, babangon tayo. Mula sa pagyukod, babangon, Sami Allahu liman hamida. So, Sami Allahu liman hamida, galing ka sa baba, nagbangon ka. Sami Allahu liman hamida. Yan ang babangitin. Tapos, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Tapos, kung kabisado mo itong hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, pwede rin banggitin po yan. Pero sa mga baguhan, kung halimbawa, ang nabangit po natin lamang ay Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, o gina rin yun. Pero ang pinakamainam pa rin, yung mabasa po natin yung hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. Opo. So, bali yan po ang ating babangitin. So, bali isa sa ulo natin, Subhana Rabbil Azim, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, hamdan katirang tayyiban mubarakan fi. Opo. So, sa susunod, basta lang ang ano yung priority na isa sa ulo natin, doon tayo muna. Ito kasi ano pa ito, dahil mayroon pa tayong mga hindi na sa ulo, Suratul Fatiha at saka Suratul Ikhlas. Okay. Pagkatapos po yun, na nagbangon tayo sa May Allahu liman hamida, ang gagawin po natin ay magpapatira pa sa baba. Halimbawa, galing tayo sa taas sa May Allahu liman hamida, didiretso na naman tayo sa baba. Magpapatira pa po tayo. Ang pagpapatira pa po ay, ito po yung babangitin kapag nakapapatira po tayo. Tingnan yung larawan po kasi para mas maganda. Yung dalawang kamay natin po, naka-straight po yan. Opo. Itansya po natin yung ulo natin, ganun. Okay. Mayroong tinatawag na pito na dapat magpatira pa. Halimbawa, yung dalawang paa po natin na nakatayo, nakaganon po yan. Nakatayo. Opo. Dalawa ang paa, tapos dalawang kamay nakaganon. Lahat nakalatag po sa tinatawag na kung saan magsasala. Tapos itong ano po, di ba? Noo. Ngilong, ayan, nakadikit pa rin yan, at saka itong noo. Nakadikit yan. Hindi pwedeng ito nakaangkat. Kailangan nakadikit pa rin doon sa kung saan nagpapatira pa. Tapos ang tuhod po natin, ito yung sinasabi nga nila na pito, na magpapatira pa. Dalawang paa, dalawang tuhod, dalawang kamay, at isa rin ng bilang nila rito sa noo at saka sa ilong. Nakadikit po yan lahat. So, kailangan lahat yan nakalatag po. Okay. Ang babanggitin natin po, sa oras na
makapagpatira po tayo yung Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Yung sa pagyukod, Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Ito na naman, Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Sa ano po, tatlong bis natin babangitin yan. Pagkatapos bangitin tatlo, uupo ka naman ngayon. Ayan, nakaupo. Ayan, nakita sa screen. Kapag nakaupo tayo, babangitin yung Rabbik Firli warhamni, Rabbik Firli warhamni. Yan ang pinakamababa. Rabbik Firli warhamni. Humingi tayo ng kapatawaran at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag naisaulo natin yan, idudugtong po natin itong sa baba kasi mas mainam na lahat natin itong mabangit. Wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Rabbik firli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Yan. Kung alimbawa may saulo natin yan, mas pinakamainam po. Okay. Dahil po tayo nakaupo doon, nagbangit tayo ng Rabbik firli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini, uupo tayo uli. Magpapatira pa tayo uli. Ibig sabihin, pangalawang pagpapatira pa. Mula sa pagpapatira pa, umupo tayo, balik tayo sa pagpapatira pa. Kung ano ang binanggit natin sa una, yun pa rin ang babangitin natin. Yung Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, yun pa rin yan. So pagkatapos natin magbangit na tatlong bisis, sa pangalawang pagpapatira pa, tatayo po tayo na naman. Yun ay pangalawang tayo. Ang tawag sa Arabic, pangalawang raka'ah. Kapag nakatayo tayo sa pangalawang rakaat, halimbawa, natapos natin yan lahat yan. Nagpatira pa tayo, nagbangit yun ng Subhana Rabbil A'la, tatlong bisis, umupo tayo, Rabbik Firli warhamni, pinakamababa. Babalik tayo sa pagpatira pa, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, tatlong bisis. Tapos, tatayo tayo sa pangalawang tayo. Yun ay tilatang na pangalawang rakaat. Okay. Ngayon po, dahil nakatayo na po tayo. Ano pong babasahin? Mayroon po bang ibang babasahin? Wala naman po. Kung ano man ang binasa po natin sa una, yun pa rin ang babasahin natin. Pero dito po tayo magsisimula sa Suratul Fatiha. Sa unang tayo, nagsisimula po tayo sa Iftitahus Salat. Sa unang tayo. Basta lahat ng unang tayo sa pagdarasal, magsisimula po tayo sa unang Suratul Fatiha. Magsisimula tayo sa Iftitahus Salat. Yung Subhanakallahumma bihamdik wa tabarasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Sa unang raka yun. Pero sa pangalawang raka, hindi na natin ibabanggitin. Magsisimula tayo kagad sa Bismillahirrahmanirrahim. Magsisimula tayo kagad sa Bismillahirrahmanirrahim. Ang ibig sabihin, sa unang raka lamang po, doon natin babanggitin yung Subhanakallahumma bihamdik wa tabarasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pero sa pangalawang rakaat o pangatlong raka o pang-apat na raka, ito lamang ang ating babasahin. Didiretso tayo kagad. Opo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pag nabasa natin ang Suratul Fatiha, ang kasunod na babasahin natin ay chapter mula sa Banal na Quran o kabanata mula sa Banal na Quran. Kung mayroon tayong pangalawa o pangatlo o pang-apat na naisaulo sa Banal na Quran, doon mo tayo magsisimula. Opo. Halimbawa, katulad nito, pangalawang, okay. Suratul Kautsar. Suratul Kautsar, di ba? Suratul Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Kautsar ang babasahin natin. Ito ang Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ito ang pinakamababari na isa sa ulo natin. Okay? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Okay. Ngayon po, dahil mayroon tayong natitira 7 minutes para kung may mga katanungan po kayo, mas maganda doon tayo muna sa katanungan. Okay, para hindi mabigla na makababang ating
May isa sa ulo. Okay. Diyan tayo muna huminto, no? Habang nakaano po tayo sa Al-Kautsar. Ibig sabihin, Kautsar tayo huminto. Al-Kautsar. Okay. Pwede rin tayo mag-ano po, Kautsar. Pakibasa po yan muna si Malak. Inna a'tayna, kung pwede ka magbasa. Hello po. Pwede kayo magbasa dyan. Inna a'tayna. Muna sa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Inna atainakal kautar. Inna a'tayna. Inna a'tayna. Inna ataina kal kautar. Pasal lirabika wanhar. Pasalli. Pasalili. Okay. Pasali lirabika wanhar. Inna saan ni aka. Hindi po yung saa, kundi sa pahabain. Siya. Inna sa niaka. Okay po. Inna siyaan aniyaka wal abtar. Huwal abtar, mashallah. Inna siya niaka wal abtar. Okay? Medyo hindi pa po masyadong Opo, siyempre normal. Nagka-ano pa, nagpa-practice pa po. So makuha natin po yan, matututunan po. Tagal-tagal po. Opo, nagtagal-tagal. Basta tuloy-tuloy po inshallah. Okay, Jazakillahu khairan. Okay po. Pakibasa po si Zuya, yung itong suratul Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Okay. Saan po si Zuya? Baka busy rin. Si Zuya. Saan si Zuya? Saan po si Zuya? Siguro busy si Zuya. Naka-unmute. Ayan, naka-mute. Okay, pakibasa po. Okay na po. Okay, malinaw na, marinig. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar. Fassalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna siya. Mashallah. Okay. Ngayon po, dahil po natitira pang ko ay mga 4 na minuto, sa next po na Huwebes ay magsasaulo tayo bago tayo magsimula o magpatuloy sa ating kumbaga pagpapaliwanag sa mga binibikas sa pagdarasal. Nakasaulo po si Zuya at saka si Malak doon sa Iftitahus Salah. So huwag niyong kaligtaan yung mga naisaulo niyo dahil pag lahat nyo naisaulo, babalikan natin lahat yan na kung saan examination, kung hindi pa natin nakaligtaan o nakalimutan. Ibig sabihin, lahat natin yan, inshallah, isasaulo ulit po yan. Okay. Bali, tuloy pa rin yung ating pagbabasa. Inshallah, sa susunod, baka doon tayo sa unang tashahud at pangalawang tashahud. Depende kasi medyo mahaba yung unang tashahud at pangalawang. Ito po yung ang pinupukusan po natin muna yung mga mahaba, mga matataas na binibikas. So pagkatapos natin na paliwanag ng maikli kung ano naman ang babasahin doon sa pagpatirapa, tapos upo tayo dahil hindi tayo tatayo kasi 2 rakaah. So yung tinatawag na unang tashahud at may pangalawang tashahud. So doon tayo magbabasa na naman, tapos kasama rin niya. Kapag natapos lahat natin nabasa ang mga binibikas sa pagdarasal, ay ang matitira lamang po ay pagsasaulo. So tuwing Huwebes,
pagsasaulo hanggang sa lahat po tayo makasaulo sa mga isinasaulo sa pagdarasal po. Yun ang ating pong gagawin. Okay po, may 2 minuto. Baka mayroon kayong katanungan, pwede kayong magtanong. Inshallah. Ang tanong ko lang po, pag magdasal po, 2 beses po na ipabalik-balik po. Pero pag sa pangalawa po, doon nasa Bismillahirrahmanirrahim. Ganun po yun. Bali, sa unang raka'a, lahat ng pagdarasal, di ba, meron tayong 5 pagdarasal. Sa lahat ng unang pagdarasal, ang unang babanggitin natin doon ay yung tinatawag na iftitahus salah. Yung subhanakallahumma bihamdik wa tabarismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pagkatapos yun, opo, sa pangalawang raka'a, hindi tayo magbabasa ng iftitahus salah. Didiretso po tayo doon sa sinatawag na suratul Fatiha, yung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil hanggang sa ano po, matapos. Ito po yung ibig kong sabihin po, pag nadasal mo na po lahat yun, yung 4 po, tapos, di ba, pag sa susunod, tatayo ka naman po, tapos ulitin yung Bismillahirrahmanirrahim. Opo. Tapos, ganun po yun. Ulitin yun. Kung anong binasa mo sa unang tayo, ulitin mo sa pangalawang tayo. Ang pagkakaiba nila po, yung sa unang tayo, mayroon tayong babanggitin na iftitahus salah, yung pagbukas, no? Pagbungad sa pagdarasal. At pangalawa, ang pagkakaiba po nila ay kung mayroon tayong ibang kabisado na kabanata o chapter, halimbawa, ang kabisado mo, yung Suratul Ikhlas, di ba sa una binasa mo yung Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ngayon, kung mayroon kang pangalawang kabisado, yun ang babanggitin mo. Katulad nitong binabasa natin, Suratul Kautsar, ito ang babasahin natin. Kung mayroon tayong kabisado. Pero kung wala kang kabisado, isa lamang, yun ang uulitin mo kasi siyempre wala kang kabisado na iba. Kaya mangyayari, isa sa ulo ni po, 2. Yung Suratul Ikhlas at saka itong Suratul Kautsar. Itong Suratul Kautsar ay may clear nito, di ba? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. So, kung may saulo mo yan ang pangalawang babasahin mo. Tapos, kung ano mga binibigas po sa pagyuyukod, pagpapatira pa, pare-pares po yan, inuulit pa rin yan. Inuulit po yung unang binigkas po yung pinagdasal po na una. yun. Inuulit pa rin yan. Pero mayroon pa rin tayong dapat maiintindi kasi hindi pa tayo dumating doon kasi may tinatawag na kapag ang pagdadarasalan natin ay 3 raka'a at 4 na raka'a, so mayroon ding mga paliwanag po doon. Ngayon dito po tayo muna pumupuko sa 2 raka'a lamang. Ibig sabihin, 2 raka'a, kapag nakuha natin anong mga patakaran doon, saka na lang po tayo lilipat sa 3 raka'a. Pag nakuha natin 3 raka'a, saka na lang tayo lilipat sa 4 na raka'a. So gagawin po natin daan-daan po, unti-unti hanggang sa maging malinaw po sa atin. Okay? Okay. So hanggang dito po lamang dahil siyempre tapos nating oras at meron din tayong ibang programa. Po ay nagpapasalamat uli sa inyo dahil nandyan po kayo. Kung wala po kayo dyan, wala po tayong matuturuan at makakausap. Naway, tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga oras na ginugol sa kanyang landas at makamit po natin ang kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at higit sa lahat ipagkaloob niya sa atin ng madali, mabilis, magaan ang pagsasaulo sa mga binabanggit, binibigkas sa pagdarasal at matutunan po natin yung mga kilos din. Ibig sabihin, sa madaling sabi, matuto po tayo sa pagdarasal po inshallah. So inshallah po, next na Yubis, magkita po tayo inshallah. Huwag kalimutan po, bukas meron tayong Zoom. Lagi po tayo nag-post. 1:30 hanggang 2:30 po sa Zoom po. Katulad nitong itong Zoom natin na gamit natin na link, siya pa rin kasi ako pa rin ang may hawak po doon. Okay, so hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik, subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Opo, pagpalain po nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Nabasa yung Suratul Fatiha. Sa next po, kung nakikinig po kayo, bigyan mo ng focus na magsaulo ka ng iftitahus salah. Kung kaya mo, Suratul Fatiha, isama mo yan. Opo. Para po 2 ang isa sa ulo nyo. Ulit-ulitin po para okay. Ngayon, bilang pagpapatili po ngayon,
Ano po ba ang kasunod na babasahin pagkatapos ng ah, basay ng Suratul Ikhlas? Okay, yan ay abang nakatayo po tayo, di ba? Nabasa po natin yung iftitahus salah, subhanakallahumma bihamdik, wa tabarasmuka wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Bismillah, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hanggang sa dulo nabasa natin. Tapos Suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pag nabasa po natin yan, saka na lang po tayo magyuyukod. Yan ang pagyukod. Okay. Sa pagyuyukod po, kailangan ang likod po natin, naka-straight po yan yung likod. Tingnan niyo po itong sa screen po na naka-straight ang likod po natin yan. Sabi nga nila, kung may itlog po na ilalagay mo sa sa ibabaw, ibig sabihin, hindi yan didiretso at hindi atras. Ibig sabihin, dahil patag na patag po yung sa likod natin. Ibig sabihin, sigurado na naka-straight po ang ating likod. Opo. Tapos, hawakan natin itong dalawang kamay natin sa ating tuhod po. Yan, sa tuhod. Yan, nakikita niyo yung babae na nakahawak sa kanyang tuhod. Tapos, saka na lang ito babanggitin yung Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. 3 bisis po yan. Ito yung mga madali. Isa ulo kasi siyempre mababa, di ba? Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Hindi ko po muna yan itatanong sa inyo kasi napakahaba, ikli po yan. Kaya doon tayo muna sa mga mahaba para po siyempre pag nasa ulo mo yung mahaba, ibig sabihin mas madali ang mga maikli po. Okay. Habang nakayukod po tayo, babangitin natin Subhana Rabbil Azim 3 beses. Pagkatapos, babangon tayo. Mula sa pagyukod, babangon, Sami Allahu liman hamida. So, Sami Allahu liman hamida, galing ka sa baba, nagbangon ka. Sami Allahu liman hamida. Yan ang babanggitin. Tapos, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Tapos, kung kabisado mo itong hamdan kathiran, tayyibam mubarakan fi, pwede rin banggitin po yan. Pero sa mga baguhan, kung halimbawa, ang nabanggit po natin lamang ay Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, o gina rin yun. Pero ang pinakamainam pa rin, yung mabasa po natin yung hamdan kathiran, tayyibam mubarakan fi. Opo. So, bali yan po ang ating babasahin, babanggitin. So, bali isa sa ulo natin, Subhana Rabbil Azim, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, hamdan kathirang tayyibam mubarakan fi. Opo. So, sa susunod, basta lang ang ano yung priority na isasaulo natin, doon tayo muna. Ito kasi ano pa ito, dahil mayroon pa tayong mga hindi na isaulo, Suratul Fatiha at saka Suratul Ikhlas. Okay. Pagkatapos po yun, na nagbangon tayo sa Sami Allahu liman hamida, ang gagawin po natin ay magpapatira pa sa baba. Halimbawa, galing tayo sa taas, Sami Allahu liman hamida, didiretso na naman tayo sa baba. Magpapatira pa po tayo. Ang pagpapatira pa po ay, ito po yung babanggitin kapag nakapapatira po tayo. Tingnan yung larawan po kasi para mas maganda. Yung dalawang kamay natin po, naka-straight po yan. Opo. Itansya po natin yung ulo natin, ganun. Okay. Mayroong tinatawag na pito na dapat magpatira pa. Halimbawa, yung dalawang paa po natin na nakatayo, nakaganon po yan. Nakatayo. Opo. Dalawa ang paa, tapos dalawang kamay nakaganon. Lahat nakalatag po sa tinatawag na kung saan magsasala. Tapos itong ano po, di ba? Noo, ngilong, ayan, nakadikit pa rin yan, at saka itong noo. Nakadikit yan. Hindi pwedeng ito nakaangkat. Kailangan nakadikit pa rin doon sa kung saan nagpapatira pa. Tapos ang tuhod po natin, ito yung sinasabi nga nila na pito, na magpapatira pa. Dalawang paa, dalawang tuhod, dalawang kamay, at isa rin ng bilang nila rito sa noo at saka sa ilong. Nakadikit po yan lahat. So, kailangan natin nakalatag po. Okay. Ang babanggitin natin po, sa oras na makapagpatira po tayo yung Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Yung sa pagyukod, Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Ito na naman, Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Sa pangatlong 3 bis natin babanggitin yan. Pagkatapos bangitin 3,
Uupo ka naman ngayon. Ayan, nakaupo. Ayan, nakita sa screen. Kapag nakaupo tayo, babangitin yung Rabbik firli warhamni. Rabbik firli warhamni. Yan ang pinakamababa. Rabbik firli warhamni. Humingi tayo ng kapatawaran at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag naisaulo natin yan, idudugtong po natin itong sa baba kasi mas mainam na lahat natin itong mabangit. Wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Rabbik firli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Yan. Kung alimbawa may saulo natin yan, mas pinakamainam po. Okay. Dahil po tayo nakaupo doon, nagbangit tayo ng Rabbik firli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini, uupo tayo uli. Magpapatira pa tayo uli. Ibig sabihin, pangalawang pagpapatira pa. Mula sa pagpapatira pa, umupo tayo, balik tayo sa pagpapatira pa. Kung ano ang binanggit natin sa una, yun pa rin ang babangitin natin. Yung subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, yun pa rin yan. So pagkatapos natin magbangit na 3 bisis, sa pangalawang pagpapatira pa, tatayo po tayo na naman. Yun ay pangalawang tayo. Ang tawag sa Arabic, pangalawang raka'ah. Kapag nakatayo tayo sa pangalawang rakaat, halimbawa, natapos natin yan lahat yan. Nagpatira pa tayo, nagbangit yun ng subhana rabbil a'la 3 bisis, umupo tayo, Rabbik firli warhamni, pinakamababa. Babalik tayo sa pagpatira pa, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la 3 bisis. Tapos, tatayo tayo sa pangalawang tayo. Yun ay tilatang na pangalawang rakaat. Okay. Ngayon po, dahil nakatayo na po tayo. Ano pong babasahin? Mayroon po bang ibang babasahin? Wala naman po. Kung ano man ang binasa po natin sa una, yun pa rin ang babasahin natin. Pero dito po tayo magsisimula sa Suratul Fatiha. Sa unang tayo, nagsisimula po tayo sa Iftitahus Salat. Sa unang tayo. Basta lahat ng unang tayo sa pagdarasal, magsisimula po tayo sa unang Suratul Fatiha. Magsisimula tayo sa Iftitahus Salat. Yung subhanakallahumma bihamdik wa tabarasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Sa unang raka yun. Pero sa pangalawang raka, hindi na natin ibabanggitin. Magsisimula tayo kagad sa Bismillahirrahmanirrahim. Magsisimula tayo kagad sa Bismillahirrahmanirrahim. Ang ibig sabihin, sa unang raka lamang po, doon natin babanggitin yung subhanakallahumma bihamdik wa tabarasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pero sa pangalawang rakaat o pangatlong raka o pang-apat na raka, ito lamang ang ating babasahin. Didiretso tayo kaagad. Opo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pag nabasa natin ng Suratul Fatiha, ang kasunod na babasahin natin ay chapter mula sa Banal na Quran o kabanata mula sa Banal na Quran. Kung mayroon tayong pangalawa o pangatlo o pang-apat na naisaulo sa Banal na Quran, doon mo tayo magsisimula. Opo. Halimbawa, katulad nito, pangalawang, okay. Suratul Kautsar. Suratul Kautsar, di ba? Suratul Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Kautsar ang babasahin natin. Ito ang Kautsar. Inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ito ang pinakamababari na isa sa ulo natin. Okay? Inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Okay. Ngayon po, dahil mayroon tayong natitira 7 minutes para kung may mga katanungan po kayo, mas maganda doon tayo muna sa katanungan. Okay, para hindi mabigla na makababang ating may isa sa ulo. Okay. Diyan tayo muna huminto, no? Habang nakaano po tayo sa Al-Kautsar. Ibig sabihin, Kautsar tayo huminto. Al-Kautsar. Okay.
Pwede rin tayo mag-ano po, Kautsar. Pakibasa po yan si Malak. Inna, na kung pwede ka magbasa. Hello po. Pwede kayo magbasa dyan. Inna, na. Muna sa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ina atayna kal kautar. Inna a'tayna. Inna a'tayna. Inna atayna kal kautar. Pasal lirabika wanhar. Pasalli li rabbi. Pasallili. Pasalili. Okay. Pasali lirabika wanhar. Inna saan niaka. Hindi po yung sa, kundi sa pahabain. Siya. Inna sa niaka. Okay po. Inna siyaan aniyaka wal abtar. Wal abtar, mashallah. Inna siya niaka wal abtar. Okay? Medyo hindi pa po ako masyadong Opo, siyempre normal pag nagpa-practice pa po. so makukuha natin po yan, matututunan po. Tagal po. Opo, nagtagal-tagal. Basta tuloy-tuloy po inshallah. Okay? Jazakallahu khairan. Okay po. Pakibasa po si Zuya yung itong suratul Kautar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Okay? Saan po si Zuya? Baka busy rin. Si Zuya. Si Zuya. Saan si Zuya? Saan po si Zuya? Siguro busy si Zuya. Naka-unmute. Yan, naka-mute. Okay, pakibasa po. Okay na po. Okay, malinaw na. Marinig. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atayna kal kautar. Fasali lirabbika wanhar. Inna syamnyaka huwal abtar. Inna siya niya. Mashallah. Okay. Ngayon po, dahil po natitira pang ano ko ay mga 4 na minuto, sa next po na Huwebes ay magsasaulo tayo bago tayo magsimula o magpatuloy sa ating kumbaga pagpapaliwanag sa mga binibigkas sa pagdarasal. Nakasaulo po si Zuya at saka si Malak doon sa Iftitahus Salah. So huwag niyong kaligtaan yung mga naisaulo niyo dahil pag lahat nyo naisaulo, babalikan natin lahat yan na kung saan examination, kung hindi pa natin nakaligtaan o nakalimutan. Ibig sabihin, lahat natin yan, inshallah, isasaulo ulit po yan. Okay. Bali, tuloy pa rin yung ating pagbabasa. Inshallah, sa susunod, baka doon tayo sa unang tashahud at pangalawang tashahud. Depende kasi medyo mahaba yung unang tashahud at pangalawang. Ito po yung ang pinupukusan po natin muna yung mga mahaba, mga matataas na binibigkas. So pagkatapos natin na paliwanag ng maikli kung ano naman ang babasahin doon sa pagpatirapa, tapos upo tayo, dahil hindi tayo tatayo kasi 2 raka. So yung tinatawag ng unang tashahud at may pangalawang tashahud. So doon tayo magbabasa na naman, tapos kasama rin yan. Kapag natapos lahat natin nabasa ang mga binibigkas sa pagdarasal, ay ang matitira lamang po ay pagsasaulo. So tuwing Huwebes, pagsasaulo hanggang sa lahat po tayo makasaulo sa mga isinasaulo sa pagdarasal po. Yun ang ating pong gagawin. Okay po, may 2 minuto, baka mayroon kang katanungan, pwede kayong magtanong. Inshallah. Ang tanong ko lang po, pag
pag magdasal po, dalawang beses po na ipabalik-balik po. Pero pag sa pangalawa po, doon nasa Bismillahirrahmanirrahim. Ganun po yun. Bali, sa unang raka'a, lahat ng pagdarasal, di ba, meron tayong 5 pagdarasal. Sa lahat ng unang pagdarasal, ang unang babanggitin natin doon ay yung tinatawag na iftitahus salah. Yung subhanakallahumma bihamdik wa tabarismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Pagkatapos yun, opo, sa pangalawang raka'a, hindi tayo magbabasa ng iftitahus salah. Didiretso po tayo doon sa sinatawag na suratul Fatiha, yung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil hanggang sa ano po, Ay, ito po yung ibig kong sabihin po, pag nadasal mo na po lahat yun, yung 4 po, tapos, di ba, pag sa susunod, tatayo ka naman po, tapos ulitin yung Bismillahirrahmanirrahim. Opo. Tapos, ganun po yun. Ulitin yun. Kung anong binasa mo sa unang tayo, ulitin mo sa pangalawang tayo. Ang pagkakaiba nila po, yung sa unang tayo, mayroon tayong babanggitin na iftitahus salah, yung pagbukas, no? Pagbungad sa pagdarasal. At pangalawa, ang pagkakaiba po nila ay kung mayroon tayong ibang kabisado na kabanata o chapter, halimbawa, ang kabisado mo, yung Suratul Ikhlas, di ba sa una binasa mo yung Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ngayon, kung mayroon kang pangalawang kabisado, yun ang babanggitin mo. Katulad nitong binabasa natin, Suratul Kautsar, ito ang babasahin natin. Kung mayroon tayong kabisado. Pero kung wala kang kabisado, isa lamang, yun ang ulitin mo kasi siyempre wala kang kabisado na iba. Kaya mangyayari, isa sa ulo ni po, dalawa. Yung Suratul Ikhlas at saka itong Suratul Kautsar. Itong Suratul Kautsar ay may clear nito, di ba? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. So, kung may sa ulo mo yan ang pangalawang babasahin mo. Tapos, kung anong mga binibigas mo sa pagyuyukod, pagpapatira pa, pare-pares po yan, inulit pa rin yan. Inulit po yung unang binigkas po yung pinagdasal po na una. Yun. Inulit pa rin yan. Pero mayroon pa rin tayong dapat maiintindi kasi hindi pa tayo dumating doon kasi may tinatawag na kapag ang pagdadarasalan natin ay 3 raka'a at 4 na raka'a, so mayroon ding mga paliwanag po doon. Ngayon dito po tayo muna pumupuko sa 2 raka'a lamang. Ibig sabihin, 2 raka'a, kapag nakuha natin kung anong mga patakaran doon, saka na lang po tayo lilipat sa 3 raka'a. Pag nakuha natin 3 raka'a, saka na lang tayo lilipat sa 4 na raka'a. So gagawin po natin daan po, unti-unti hanggang sa maging malinaw po sa atin. Okay? Okay. So hanggang dito po lamang dahil siyempre tapos nating oras at meron din tayong ibang programa. Po nagpapasalamat ulit sa inyo dahil nandyan po kayo. Kung wala po kayo dyan, wala po tayong matuturuan at makakausap. Naway tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga oras na ginugol sa kanyang landas at makamit po natin ang kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at higit sa lahat ipagkaloob niya sa atin ng madali, mabilis, magaan ang pagsasaulo sa mga binabanggit, binibigkas sa pagdarasal at matutunan po natin yung mga kilos din. Ibig sabihin, sa madaling sabi, matuto po tayo sa pagdarasal po inshallah. So inshallah po, next na Hubis, magkita po tayo inshallah. Huwag kalimutan po, bukas meron tayong Zoom. Lagi po tayo nag-post 1:30 hanggang 2:30 po sa Zoom po. Katulad nitong itong Zoom natin na gamit natin na link, siya pa rin kasi ako pa rin ang may hawak po doon. Okay, so hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik, subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pagpalain po nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan.